Dear Papa Dudut, kung gaya lang sana ng teleserye ang love life ko ay baka sa dulo ay happy ending din ang ma-experience ko. Ako nga pala si Buboy, 25 years old at mahirap pero pogi. Anak ako ng isang family driver at naipasa ang trabaho ng tatay ko sa akin. Nang may stroke siya at kailangan ng kahalili sa pagdadrive sa kanyang mga amo. Dito na iikot ang kwento ko. Dahil sa pagiging driver ko ay nakilala ko si Yasi. Kaedad ko lamang siya ang nag-iisang anak ng mga amo ko. Siya ang pinagdadrive ko. Maganda si Yasi at mukhang artista talaga. At unang beses ko siyang nakita ay natulala ako. Para ko nakakita ng leading lady sa teleserye. Madalas siyang nakasuot ng makukulay at maiksing damit na bumabagay naman sa kanya. Matataas ang takong at laging nakasuot ng makeup. Akala mo talaga ay artista na laging nakaredy para sa taping. Panay nga ang tingin ko sa kanya at iniisip ko kung napanood ko na nga ba siya sa TV o di naman kaya ay nakita sa isang magazine. Pero sadyang maganda lang siya, sabi ng mga kasambahay nila. At hindi siya artista. Kung sagad sa kagandahan si Yasi ay sagad din ito sa kasupladahan at pagiging maarte. Alam kong tipikal na ugali na yon ng mga spoiled na mayayaman at tulad ni Yasi. Kaya lang ay nanghihinaing ako sa ganda niya lalo't almost perfect na siya sa paningin ko. Pero ganoon siguro talaga, Papa Dudut. Hindi ibibigay sa iyo ni Lord ang lahat. Tulad ko, pogi lang ako pero mahirap lang at hindi rin naman ganong katalino. Paraan ito ni Lord para ipakita na pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng kanyang mga anak. Sa unang beses na pinag-drive ko si Yasi, nasampulan ako ng pagiging maarte at mataray niya. Hindi ko yon napaghandaan lalo't unang beses ko yon na ipinag-drive siya, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Yasi. Aha. Saan po tayo ngayon? Sa office muna ni Mommy. Mukhang sad girl si Ma'am Yasi ngayon ah. What? Smile naman po kayo dyan. Para ganahan ako mag-drive. Ngumiwi o ngumiti man ako, wala kang ibang choice kundi mag-drive. Now go! Drive! Sungit talaga. Malakas na naman siguro ang regla. What did you say? Sabi ko po, haharurot na sa office ng inyong mami. Mamaya rin ihatid mo ako sa rest house namin sa Tagaytay. I need to be there before dark. Nako, malilintikan tayo sa traffic niyan, ma'am. Biyernes pa naman. I don't care. Binabayaran ka namin para sumunod at hindi para magreklamo. Sinasabi ko lang po, ma'am. Baka kasi mainis ka kapag hindi na tayo makausad. You talk too much. Pwede bang sumunod ka na lang? Gosh, ang arte. Ikaw nga tong maarte. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Sabi ko, ang ganda nyo. I know that. Kaya lang ang arte masyado. Why are you laughing? What's so funny? Wala ma'am. May naalala lang ako. Can we just go now? Drive na, dali! Okay po ma'am. Ay, wait lang ma'am. What? Tumatawag po kasi yung nanay ko. Okay lang bang sagutin? Just make it quick. Thank you ma'am. Hello, Nay? Hello anak, naiwan mo yung baon mo rito sa mesa. Ay nako, sabi ko na eh. Kaya pala magaan yung bag ko. Nasa trabaho ka na ba? Pwede ko namang ihatid dyan sa'yo ngayon habang sabay-sabay pa yung mga jeep na dumadaan dito sa atin. Mapapagod lang kayo, Nay. Hayaan nyo na. Kakainin ko na lang mamaya pagka uwi. Paalis na rin kasi kami ni Ma'am Yasi. Eh paano ka niyan? Anong kakainin mo? Didiskarte na lang mamaya. Marami namang karinderya sa tabi-tabi. Are you done na? Can we go? Nay, aalis na po kami. Tatawagan ko na lang kayo mamaya ha. O sige, mag-iingat kayo ha. Umuwi ka ng maaga mamaya para makasabay ka sa amin ng tatay mo sa hapunan. Gagawa ako ng gelatin na panghimagas. I'm losing my cool here. Nay, mamaya na tayo mag-usap. Naiinitan na si Ma'am Yasi eh. Napahinaan ko ata tong aircon ng sasakyan.
Love you, Nay. Bye. Love you too. Bye-bye. Ma'am, itodo ko po ba yung aircon? What? Why? Sabi niyo po kasi losing cool eh. Nauubos na po ba yung lamig ng aircon? Teka lang po, Gosh, that's not what I meant. You know what? Let's just go. pasensya na po ulit. Nag-aalala lang yung nanay ko. Naiwan ko kasi yung lunchbox ko sa mesa namin. Lunchbox? What are you, 8? Ayoko nga rin sanang magbaon kaso mapilit tong si nanay eh. Lagi kaming pinagbabaon. Maski na si tatay nung siya pa yung nagdadrive sa inyo. Ang saya pa nga niya kapag nasimot namin yung laman ng lunchbox namin. So that's how your mom shows love? Through lunchboxes? That's kinda sweet. Alam niyo ma'am, dalasan yung pagngiti. Bagay sa inyo eh. Dalian mo na lang mag-drive. Pwede? Nabuhay na naman ang tigre. Ang sabi mo? Sabi ko po, ginisang tigre yung cravings ko ngayon. Ayon sa mga kwento ng kasambahay ni Yasi ay hindi raw siya totoong anak ng mga magulang niya. Inampon lamang daw siya dahil hindi magkaroon ng anak ang mga umampon sa kanya. Alam naman daw yon ni Yasi at bata pa lamang siya ay pinaliwanag na sa kanya ang sitwasyon nila. Mula raw noon ayon sa pinakamatandang kasambahay nila, nagbago na raw si Yasi. Madalas na raw itong nagkukulong sa kwarto at nagpapatugtog ng mga malalakas na music. Wala rin naman daw ginawang iba ang mga magulang niya para intindihin ang pagdaramdam niya. Busy raw kasi sa negosyo ang mga magulang niya kaya hindi na rin pinansin ang pagre-rebelde niya. Hanggang sa tuluyan na siyang napabayaan. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang sweet at mabait na si Yasi. Lagi na lang siyang galit sa mundo na akala mo ay maraming umutang sa kanya at hindi pa binabayaran. Hanggang sa paglaki, bihira rin niyang nakakasama ang mga magulang niya. Ni kumain sa hapagkainan ay hindi nila magawa ng sabay. Lagi na lang mag-isang kumakain si Yasi sa bahay at kahit gaano pa kasarap ang ulam, hindi niya yon malasahan. Lagi nagtatanong kung kailan nga ba niya makakasalo ang mga magulang niya. Eto marahil ang dahilan kung bakit humaba ang pasensya ko kay Yasi kahit lagi niya akong sinusungitan at inaartehan. Hindi tulad ko ay lumaki siya sa tahanan na malawak nga pero kulang naman sa pagmamahalan. Kaya nung nalaman niyang pinagbabaon ako ng nanay ko ay nakaramdam siya ng kaunting kirot at nakita ko yon kahit ngumiti siya. Doon ako nakaramdam sa kanya ng awa. Hiling ko na lang sana na balang araw makasabay na rin niya ang mga magulang niya sa hapagkainan. O hindi ba? Tipikal na kwento sa teleserye ang buhay ni Yasi, Papa Dudut. Pauwi na rin ako, Nay. Hinihintay ko na lang lumabas ng mall si Ma'am Yasi. Happy 55th birthday po ulit. Dalian mo ha. Ikaw na lang ang hinihintay. Lumalamig na tong pansit bihon. Kumusta po yung lumpiang Shanghai? Ito na nga't gusto nang tumalon sa lalagyan. Naiinip na kagaya ko. Ubus na bang pasensya ng birthday girl namin? Happy birthday ulit, Nay. Mas marami pa yung sahog na baboy sa pansit bihon kisa sa pasensya ko. Kaya umuwi ka na. Kanina pa sumisilip-silip yung mga kapitbahay. Gusto na makikain. Gusto lang manglait ng handa ang mga yan. Ay nako, sinabi mo Let's pa. go na. Nay, nandito na po si Ma'am Yasi. Mag-drive na po ako. Pagkatapos po nito, uuwi na ako agad dyan. Love you. Oh, mag-iingat kayo ha. Ipagtatabi ko kamo si Ma'am Yasi ng pansit bihon. Ipapabaon ko sa'yo bukas. Ipainit na lang kamo. Iabot mo sa kanya ha. Naku, mukhang hindi to kumakain ng pansit bihon, Nay. Pero susubukan kong ialok. Sige po, mamaya na lang po ulit. Love you, Nay. Love you too. Sinend ko sa'yo yung address ng bahay ng friend ko. I-GPS mo na lang. Doon tayo ngayon. Hindi ka pa ba uuwi niyan, Ma'am? Kala ko po after mall ihatid ko na kayo sa bahay nyo. Well, I changed my mind. Wala naman sina mommy at daddy sa house. I'll just stay at my friend's house for a few hours until my parents get home. Saka mo na ako ihatid pa uwi.
Hihintayin ko po kayo ron, ma'am. Of course. Is that a problem? Kasi, ma'am, What? kailangan ko na kasing umuwi sa amin eh. I'm your boss, and I'll tell you when to go home. Now drive. Birthday po kasi ng nanay ko ngayon. Oh, Kanina pa kasi niya binibida yung pansit bihon na niluto niya. Hindi nga po ako kumain kanina para maparami ang kain ko nun mamaya pag uwi. sana pala yan muna yung sinabi mo, no? I feel bad tuloy. Hindi niyo rin naman po alam. Akala ko rin kasi ihahatid ko na kayo pa uwi after niyo mag-mall. Call your mom. Po? Tawagan mo mommy mo so I can talk to her. Po? Anong sasabihin niyo? Just call her. Now na. Hello, Buboy. Hello, Nay? Pauwi ka na ba, nak? Pinapasok ko na yung ibang kapitbahay natin. Abay, kanina pa nakatitig sa lumpia eh. Nay, kausapin daw po kayo ni Ma'am Yasi. Hello? Is this Buboy's mom? This is Yasi po. Ay, Ma'am Yasi! Magandang hapon po. Ay, ano po ba yun? Sabi ni Buboy, it's your birthday daw po. Opo, ma'am. Hinihintay ko na nga lang po siyang umuwi rito pagkahatid po sa inyo para makasabay na siyang kumanta ng happy birthday sa akin. Can I come? Ha? Inimbitahan ng sarili? I'm not talking to you. Gusto niyo po ba talagang pumunta, ma'am? Naku, maliit lang po kasi itong bahay namin eh. Masikip at saka mainit pa. Baka po hindi niyo makayanan. It's okay po. Gusto ko lang maki-birthday. So, can I come? Papadudot lihim akong napangiti nang nag-volunteer si Yasi na pumunta sa birthday ng nanay ko. Pagkatapos ng usapan nila ay inabot na sa akin ni Yasi ang cellphone ko pabalik. Sinabi niyang imbitado na raw siya sa birthday ng nanay ko. Akala ko nga dediretso muna kami sa bahay ng friend niya bago kami pumunta sa bahay. Pero sinabi niyang i-cancel na lang daw namin ang pagpunta sa friend ko. Mas mahalaga raw ang birthday ng nanay ko. Lihim akong kinilig noon at parang sa teleserye, yung tipong umaamo na yung tigring leading lady. Ganon ang feeling. Napangiti ako ng palihim pero nahuli rin niya ako. Tinanong niya kung bakit ako ngumingiti. Nagsinungaling ako, papadudot, at sinabing na-excite lamang ako makauwi ng bahay para makakain na ng pansit bihon. Tumango lamang siya at saka nilabas ang mga pinamili niyang gamit sa mall. Nang maipit kami sa traffic ay pinapili niya ako sa mga bag na binili niya kung alin daw yung sa tingin ko ay magugustuhan ng nanay ko. Regalo na lang daw niya. Tumanggi ako at sinabing hindi na kailangan. Pero mapilit siya at nahiya akong tanggihan yon, lalo't mahal ang mga bag na binili niya, papadudot. Hindi naman sanay si nanay na gumamit ng mamahaling bag. Sapat na nga sa kanya yung eco bag sa mga grocery. Yun lang naman ang kinokolekta niya kasama ng mga supot na galing sa palengke. Nang hindi ako makapili kaagad ay si Ma'am Yasin ang nag-decide sa bag na ibibigay niya. Nalaman kong ang bag na balak niyang ibigay kay nanay ang siyang pinakamahal sa lahat ng nabili niya. Hay, nagkapuso na sa wakas ang tigring leading lady sa kwento ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dinala ko nga si Yasi sa bahay namin, panayang sorry habang naglalakad kami sa iskinita, lalo't alam kong hindi siya sanay dumaan sa mga ganon. Panayang tinginan ng mga tambay sa kanto. Pati mga tindera sa sari-sari store ay napasilip nang dumaan kami ni Yasi. Akala nila ay may taping ng teleserye at si Yasi ang bida. Sumunod nga rin ang mga bata sa amin dahil akala talaga nila ay artista si Yasi. Sabi nga nila malaki raw ang pagkakahawig ni Yasi kay Jillian Ward. Naniwala naman ako at proud na proud ako noon habang inaalalayan si Yasi papunta sa bahay namin. Wala naman ako naging problema sa kanya at akala ko nga ay mag-iinarte siya at matatakot na tumapak sa maruming daanan namin. Pero tahimik lamang niyang binabaybay ang daan patungo sa bahay namin. Ako pa nga tong panayang sorry sa bawat lubak na madadaanan niya. Sinabi niyang huwag ko siyang intindihin dahil ayos lamang siya.
Nang makarating kami sa bahay ay napatitig muna si Yasi sa kabuuan ng labas ng bahay namin. Wala naman akong nakitang panguhusga sa kanya, Papa Dudut. Inaya ko na siyang pumasok na lalo't nakita ko nang sumilip si nanay mula sa bintana. Ang tamis ng ngiti ni nanay nang makita si Yasi. Samantalang guminit naman ang mga kapitbahay namin na naki-birthday. Nahiyang dumikit kay Yasi. Nahihiya sila na kahit laylayan ng bestida ni Yasi ay madikit sa kanilang hita. Ganon kaganda si Yasi. May intimidate ka talaga sa itsura niya. Pero nung time na yon ay parang ka-level ko lamang siya. Nawala bigla ang arte at kasungitan niya. Nakipagbeso pa nga siya kay nanay na mula pa ang pisngi ni nanay dala ng hiya sa ginawang pagbeso ni Yasi, Papa Dudut. Ay nako, pasensya na po sa pisngi ko, Ma'am Yasi. Nahawa na sa mantika ng lumpiang piniprito ko. That's okay po. Happy birthday! Salamat po. Pasensya na rin po sa masikip at maliit naming bahay. Sana hindi naman kayo nahirapan na makarating dito. Buboy anak, itutok mo nga rito kay Ma'am Yasi yung electric fan. Yung kalilinis ko lang ha, yung kulay blue. Ang daya ni nanay. Pag ako yung maalikabok na electric fan ang pinapagamit. Ay nako, kasi kanal ka. Aircon naman itong si Ma'am Yasi. Ay, maupo po kayo, Ma'am Yasi. Salamat po. Nasaan pala si tatay? Natulog saglit. Nananakit daw yung tuhod gawa ng rayuma. Ano, gisingin ko ba? Wag na po. Hayaan nyo na lang na magpahinga. Happy birthday po pala ulit. I'm sorry kung na-late kami. I didn't know it's your birthday kaya nagtagal ako sa mall eh. Ay okay lang po yun, Ma'am Yasi. Ang importante nandito kayo. Ito pala yung gift ko. Ito po oh. Ay! Shoulder bag! Naku! Mukhang mamahalin pa po ito Naku, Ma'am Yasi, wag na lang po. Sapat na po kayo nakarating dito. Wag ka ng etyos dyan, Nay. Tanggapin mo na. Kumislap na yung mata mo eh. Nahuli ka na. Humanda ka sa akin mamaya, Buboy. Ma'am, sobra po itong binigay ninyo. Sigurado po ba kayo rito? It's okay po. I have too many bags na rin naman na at home. You can have that one. It's actually my favorite among the 5 bags I bought today. Ano raw? Maganda raw yung bag. Do you eat brown noodles with small pork and small vegetables, ma'am? Brown noodles? Yung pansit bihon. Nay, di na kailangan Inglesin yun. Yeah, I would love some. Sa kalumpia. Pinagpa-fry ako ni Yaya Miding ng lumpia pag birthday ko. Pambansang handa kasi sa birthday ang lumpia. Masarap itong ginawa ko. Ipagbabalot kita, Ma'am Yasi, para maiuwi mo. Hatian mo na lang ang yayamiding mo, ha? You can just call me Yasi. Ay, nakakahiya naman po. Boss kayo ng asawa at anak ko eh. It's okay. Tapos naman na work nila so I can just be Yasi to them. Ma'am Yasi. Just Yasi. Again, your job's done for today. Yasi, okay lang bang wag mo masyadong damihan yung English mo kay nanay? Baka magmayoma na yan sa kaka-English eh. Mayoma? Joke lang po yun ng mga kanal na katulad ko. Aircon nga pala kayo. Hindi nyo magigets. Anyway, thank you sa pagpayag na pumunta ako dito sa house nyo. I like mga birthdays eh. It's my favorite. Normal na birthdayan lang po ito, ma'am. Siguro mas maganda tsaka mas masaya kapag may birthday sa inyo. It's not. Hindi po. I always spend my birthday alone. Well, sometimes with our helpers. Hindi nyo po nakakasama parents nyo? I don't even get to spend their birthdays with them. But I'm used to it. That's just how we are wired, I guess. Buboy, bakit may wire? Nay naman, panira ng moment. Hindi ko nga naintindihan eh. Ay, hayaan nyo Yasi. Kapag may birthday dito sa barangay namin, invited ka lagi. Really? Ay, joke lang yon. Pero gusto mo talaga maki-birthday dito sa amin? I would love to. Sabi ko nga, birthdays are my favorite.
Nakita ko nga ang saya sa mga mata ni Yasi habang sinasabi ang huling linya niyang yon, Papa Dudut. Hindi man namin naiintindihan ang buo ang mga sinasabi niya dahil English. Pero sapat nang maintindihan namin sa kanyang mukha na totoong masaya siya. Yun marahil ang unang beses na nakita ko siyang ganon kasaya. Naglagay si nanay ng pansit bihon, lumpiang Shanghai, pritong manok at kaldereta sa paper plate. Nagulat nga si Yasi dahil pinagsama-sama ni nanay ang mga pagkain sa isang plato. Tapos, inabutan din siya ni nanay ng pink na gelatin na maraming pasas sa ibabaw. Yun ang unang beses na nakatikim si Yasi noon. Natuwa siya. Nakatatlong gelatin siya ng gabing yon. Nakikanta rin siya sa video kaya tuwang-tuwa sa kanya ang mga kapitbahay namin. Maski ako ay natutuwa habang pinagmamasdan siyang nakikisama sa mga katulad namin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na makakasama ko sa ganong pagkakataon si Yasi. Alas 9 na noon ng gabi nang magpahatid na si Yasi pauwi sa bahay nila. Maaga pa kasi ang flight niya. Nagpaalam na ito sa lahat ng mga tao sa bahay at saka niyakap ng mahigpit si nanay. Doon ko nakita na parang nangungulila talaga si Yasi sa pagmamahal ng isang ina o ng isang magulang. Pagkatapos noon ay inalalayan ko na siyang makalabas ng bahay. Papasok na sana kami ng kotse nang bigla niyang makita ang nagbebenta ng fishball at ibang street food. Agad niya akong hinila patungo doon. Gusto raw niyang matikman ang mga yon. Napangiti na naman ako. Tipikal na pangyayari yon sa isang teleserye kung saan ang mayamang leading lady ay kakain ng street food. At bilang leading man na galing naman sa hirap, ako ang guide niya sa magandang experience na yon. Maraming kinuha si Yasi at nang makontento na siya, ay naupo kami sa gilid para ubusin yon, Papa Dudut. Doon na rin napakwento si Yasi tungkol sa buhay niya. What do you call this round orange thing? Kwek-kwek yan. Quick, quick? Kwek? Kwek. Itlog pugo yan. Tapos binalutan ng harina na may food coloring na orange. It looks good. Let's try it. It's super yummy. Hayaan mo. Sa susunod, bibilhan kita ng maraming ganyan. Thank you. But most of all, thank you for inviting me to your mom's birthday. Happy ako. Ikaw nga to nag-imbita sa sarili mo eh. Joke! Gusto ko lang kasing makatry maki-birthday sa mga katulad nyo. Katulad namin na mahirap? Gets? No ha? Katulad nyo na buo and loving ang family. Ay, sorry. Akala ko dahil sa mahirap kami. There's nothing wrong with being mahirap, no? Ha? Lahat kaya mali kapag mahirap ka. Walang perang pambili ng mga gusto. Mali. Laging pagod sa trabaho na maliit ang pasahod. Mali. But you have what other rich people want. Ano? Yung maalikabok na electric fan? Kwek-kwek? Babad sa mantika na lumpia? Family. Lo, may family ka rin naman ah. But not as happy like yours. Maswerte ka, no? Be grateful. Hindi ba talaga masaya ang pamilya mo? Andito ba ako with you if I'm happy at home with my family? Kasi parang masaya naman ang buhay nyo eh. Nakukuha mo lahat ng gusto mo. Except for my parents' attention. Totoo nga yung mga napapanood ko sa teleserye. Teleserye? Yung mga napapanood sa TV tuwing hapon at gabi. Yung mga bidang mayayaman na nagsasampalan. Yung lagi naghahanap ng pagmamahal at atensyon ng magulang. Mga ganon. I should star in one of those teleseries then. Ikaw ang leading lady ko at ako ang leading man. Now that's interesting. Kain na nga lang tayo. Ma'am Yasi. What did I say kanina? Ay, Yasi, Yeah? thank you. Kasi pinakita mo kung sino ka. Why? What do you mean? Hindi lang talaga ako makapaniwala na mas makikilala pa kita ng ganito. Ang saya nyo kasama. Mabait at saka sabi sa inyo eh, mas gumaganda kayo kapag nakangiti. I'm sorry kung naaaway kita ha. It's just that I'm frustrated with my parents at ikaw yung andyan para sumalo.
It's a misdirected anger. It won't happen again. Naiintindihan na kita kung bakit ka ganun sa akin dati. Pero hindi ko pa rin maintindihan karamihan ng English mo eh. Kaya sana tipirin mo naman kasi nahihilo na ako sa pag-intindi. I'm sorry. Okay, para sa'yo, I'll speak more Tagalog. I'll try. Para sa kwek. See? I can be kanal too. Ako kaya, kailan magiging aircon? Don't be an aircon. You're already perfect as a kanal. Did I use the joke right? Hindi ko rin alam. Hindi mo naman kasi tinipid yung English mo eh. Oops. I'll try harder na. Please have patience sa akin. Pasalamat ka, maganda ka. I heard that. Sige nga, anong sabi ko? You said I'm maganda. Totoo naman kasi. And thank you for that. You are pogi. Etyoserang aircon. Ubusin mo na yung kwek-kwek so I can hatid-hatid you home. Nagkatawanan pa kaming muli ni Yasi habang tinutuloy ang kwentuhan at pagkain ng street food. Yun na siguro papadudod ang pinakamasayang gabi para sa akin. Panay lang ang titig ko sa kanya habang nagkukwento siya. Hindi ko talaga maintindihan karamihan ng mga sinasabi niya pero naaaliw lamang akong makita kung gaano siya kaganda at kasaya ng gabing yon. Siya ang pinakamaganda sa paligid. Nagliliwanag ang kanyang ganda. Mas maliwanag pa kesa sa mga poste ng ilaw sa gilid. Nang maubos na namin ang street food ay naglakad na kaming muli para makapasok na sa sasakyan. Tinuloy pa rin namin ang kwentuhan at pinagdasal ko nga na sana ay maipit kami sa traffic para humaba pa ang oras na magkasama kaming dalawa. Habang napapaligiran kami ng iba't ibang ilaw sa paligid na sinasabayan pa ng liwanag mula sa mga bituin sa kalangitan, baduy na ba papadudot? Ganito kasi ata kapag nai-in-love ka na. Ganito kasi yung mga napapanood kong eksena sa teleserye kapag nagkakamabutihan na ang leading lady at ang leading man. Natupad naman ang hiling ko at naipit kami sa traffic pero hindi yon inalintana ni Yasi. Masaya pa rin siya. Nagpakwento siya sa akin tungkol sa mga masasayang ala-ala ko sa mga magulang ko. Habang nagkakwento ako ay hindi ko mapigilang makaramdam ng awa sa kanya dahil magkahalong saya at inggit ang nakikita ko sa mga mata niya. Pero mabilis lang siyang magiging masaya kapag naaalala niya kung paano siya inalagaan ni nanay habang kumakain ng gelatin. Panay daw kasi ang paypay ni nanay sa kanya dahil natatakot si nanay na pagpawisan si Yasi. Napailing na lamang ako noon at sinabing ganon din si nanay sa akin noong bata pa lamang ako. Parang ginagawa niya akong barbecue na pinapaypayan ng walang tigil para maluto na. Doon ko na nga napatawa si Yasi papadudot. Muli na naman akong napatingin sa kanya at napakaganda talaga ng leading lady ko kapag totoong masaya siya. Sana'y palagi na lang ganon. Sana'y palagi na lang siyang masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging close na kami ni Yasi at hindi na niya hinayaan na tawagin ko siyang ma'am. Madalas na niya akong nakakasama kahit saan siya pumunta. Hindi na lang niya ako pinaghihintay sa sasakyan niya at minsan ay nagro-road trip na lamang kami papadudot. Parang hindi na nga trabaho ang inaatupag ko kapag kasama ko siya. Para na lamang kaming magjowa na nagbabakasyon. Nakakakilig. Mas lalo pa ngang naging mabait si Yasi sa akin papadudot at umuupo na rin siya sa tabi ko kapag nasa biyahe kami. Kaya parang hindi ko na ramdam na isa akong driver lang. Marami na rin siyang nakuwento sa akin. Lalo na yung mga masasakit at malulungkot na experience niya sa magulang niya. Naawa talaga ako. Kaya naman ang ginawa ko kapag hindi siya busy ay dinadala ko siya sa bahay namin para makasama niya ang mga magulang ko. Gusto kong ma-experience niya kung paano alagaan at bigyan ng atensyon ng mga mapagmahal na magulang. Kapag nasa bahay nga si Yasi halos ayaw na niyang umuwi sa bahay nila. Masaya siyang nakatabi kay nanay habang nanonood ng mga teleserye.
Ako naman ay nagdadala ng merienda na galing sa tindahan para mapagsaluhan namin habang nanonood. Tuwang-tuwa na noon si Yasi, lalo na kapag may dala pa akong kwek-kwek na naging paborito na niya. Pinakamasaya naman siya kapag nakakasalo namin siya sa hapunan. Kahit ano pa ang ulam namin, napaparami ang kain niya lalo't napapasarap din ang kwentuhan habang nasa hapagkainan. Simple lang pala talaga ang gusto ni Yasi, ang may pamilyang makasalo sa pagkain. Isang pamilyang makakasama niya sa anumang okasyon kasi yon ang wala sa kanya, Papa Dudut. What will happen kaya sa teleserye na winawatch namin ng nanay mo, no? Will the leading lady and leading man end up together? Happily ever after kaya? Huling 2 linggo na pala yun, no? Ang bilis. Parang kailan lang tinatarayan ng leading lady yung leading man niya. Parang kailan lang magkababata lang sila na nagra-run sila sa farm. Tapos nagagalit yung nanay ng leading lady kapag nakikipaglaro siya sa leading man kasi mahirap lang si leading man. But that didn't stop them. They make laban for their relationship. Ginalit tuloy nila yung matapobreng nanay ng leading lady. Ayun, pinatapon sa Amerika yung leading lady. The evil mother even offered a huge sum of money to the leading man, no? Para tigil-tigil na niya si leading lady. Hindi tigil-tigil. Tigilan yung tamang salita para riyan. Oh, I'm sorry. You know naman may dila. Not sanay pa rin sa Tagalog but I've improved a lot, no? Diba? Ang laking improvement. Naiintindihan ka na nga ni nanay eh. Tapos si tatay hindi na nagtutulog-tulugan para lang maiwasang sagutin yung mga tanong mo na puro English. Nakaka-proud ka. I'm really happy kasi my Tagalog is getting better. Thank you, ha? Nako, wala yun. Ikaw pa ba? Ako pa ba? Nginig-nginig pa? Nanginginig pa. Alright. Yasi, Yeah? may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. What is it? Nahihiya ako eh. Oh, don't be. Ako lang to. Kasi Oh, wait. Bakit? Tumatawag na ba ang mami mo? No, but my boyfriend is. May boyfriend ka pala? Hindi ko alam. Yeah, but most of the time I feel like I don't have a boyfriend at all. He's just like my parents. Di ako binibigyan ng time and attention. Yun lang. Unlike you. Ha? Lagi mo akong binibigyan ng attention and you always put up with me. You're better than my boyfriend. You're better than my parents. English? Anong ibig mong sabihin? All I want to say is... Buboy? No, I can't. I'm sorry, I just can't. Anong you can't? Pwede yan. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Kahit English pa yan, iintindihin ko. I'm falling for you. But it's wrong. We can't be together because... Langit ka at lupa ako. Kanal ka, aircon ako. Iwan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Tayo naman kasi ang bagay eh. Promise, hindi kita gaganunin. It's not that easy. Pero... Pero ano? Our parents already arranged our marriage. Ikakasal na kami next year. Pero hindi siya ang para sa'yo. But his family is good for our business. Paano na tayo? Tumakas na lang kaya tayo. They can find us. Wala tayong matatakbuhan. We just have to accept that... It's too painful, I can't even say it. Na hanggang ganito na lang tayo. Magmamahalan na lang sa malayo. If only kanal din ako. O kaya ako naman yung aircon. So paano na tayo? Is this our last night together? Baka naman pwedeng huling 2 linggo na lang. Extended? Due to public demand. I love how you make me laugh. I love you. I love you too, Buboy. You just don't know how much you Uy, mean to me. Buboy! You're the Anak! best part of my day, Buboy. Buboy! Yasi. Anak, gising! Yasi. Gising! Yasi! Asan si Yasi? Ano nangyayari? Pinadala na ba siya sa Amerika? Ay, nananaginip ka na naman. Paano yung tawag mo dun sa boss mo? Panaginip lang? Ay, oo.
bumangon ka na riyan at malilate ka na sa trabaho mo. Huwag mong kalilimutan ng lunchbox mo sa mesa, ha? Baka maiwan mo na naman. Gigisingin ko lang ang tatay mo para makasabay na sa atin na mag-almusal. Bumangon ka na riyan, ha? Napakamot na lamang ako sa ulo, Papa Dudut. Isang panaginip lang palang lahat. Napailing na lamang ako dahil nabitin ako sa eksena. Magsasabi na sana ng I love you si Yasi sa akin pero natabla pa ng panggigising ni nanay. Abangan ko na lang tuloy sa susunod na panaginip. Pero kung hindi man ako dalawing muli ni Yasi sa panaginip, pwede ko namang ulitin na lamang ang madalas kong ginagawa. Ang magpantasya ng malateleseryeng love story para sa aming dalawa. Madalas ko yung ginagawa sa tuwing hinihintay ko si Yasi na matapos sa pagsha-shopping niya sa mall o kaya ay sa pakikipag-maritesan sa mga kaibigan niya. Iyon ang pangpatay ko ng oras. Ang magpantasya ng mga pag-asa na may pag-asa kaming dalawa kahit kanal ako at aircon siya. Sa ganong paraan ay parang naitatawid ko sa posible ang hindi pwedeng mangyari. Kahit sa pantasya at panaginip lang maging kaming dalawa, kahit sa pantasya at panaginip lang ay makita niya rin ako hindi bilang isang driver kundi bilang isang leading man sa totoong buhay. Nagayos na ako noon at sinabayan na sa pag-almusal ang mga magulang ko. Sinumbong pa ako ni nanay sa tatay ko tungkol sa panaginip ko kay Yasi. Kinantsawan lang ako ni tatay pero malaman ang payo niya sa akin. Sinabi niyang dapat alam ko kung saan ako lulugar para hindi ako masaktan. Sabi ko, panaginip at pantasya lang naman yon. Pero umiling si tatay at sinabing pwede raw doon magsimulang masaktan ang puso ko. Hindi na ako umimik noon at saka tinapos na ang almusal ko at nagpaalam na sa mga magulang ko. Excited na akong masilayang muli ang kagandahan ng boss kong si Yasi. Nai-imagine ko na naman kung gaano siya kaganda sa mga makukulay at maiiksi niyang damit na tineternohan niya ng mataas na takong at make-up. Kahit lagi niya akong tinatarayan at inaardihan, para sa akin ay siya pa rin ang leading lady na gusto kong ipaglaban. Hello, Buboy! Naiwan mo na naman ang baon mo rito sa mesa. Naku, sorry Nay. Nagmamadali na kasi ako eh. Baka maipit ako sa traffic. Baka nagmamadali ka kasi gusto mo na kagad makita ang leading lady mo na si Ma'am Yasi. Uy, hindi ah. Professional lang ako. Ayoko nalilate sa trabaho. Mama mo! Wow, si nanay pang Gen Z ng humor. Ewan ko ba? Nahawa na ako rin sa pinapanood kong mga Gen Z sa teleserye. Oy, siya, sige na. Magtrabaho ka na riyan. Ilagay niyo na lang po sa ref yung lunchbox ko. Kakainin ko agad pagka uwi ko. Eh, anong oras ka kaya makakauwi niyan? Hindi ko pa po alam eh. Baka magpahatid pa si Ma'am Yasi sa sa bahay ng boyfriend niya. Oy, selos ka no? Kaya gustong gusto kong iniiwan yung lunchbox ko eh. Ang lakas mo kasing mang-asar, Nay. Alam mo namang sa ganitong paraan lang ako naglalambing sa'yo bukod sa mga pabaon ko eh. Oy, siya, sige na. Hihintayin ka namin ng tatay mo mamaya ha. Sana makasabay ka sa amin na maghapunan. Iginawa kita ng pink gelatin na maraming pasa sa ibabaw. Lantakan natin habang nanonood ng teleserye ha. Ayan, sige. Hindi ko papalagpasin yan. Nay, andito na po si Ma'am Yasi. Aalis na po kami. Tawag na lang ako mamaya. Love you. Love you too. Bye. Who was that? Nanay ko po, Ma'am. Nakalimutan ko kasi yung lunchbox ko sa bahay. Okay. Did you get my message? Sorry po. Hindi ko agad na-check. Oh my gosh, what did I say ba? Always check your messages. Ay nako, kakainis. Sorry po, Ma'am Yasi. I-check ko na po ngayon. Sorry po ulit. Napatawag kasi bigla si nanay eh. Whatever. Nakita ko na po yung minessage nyo na address. Dito na po ba tayo pupunta? Yeah, and make it quick. My boyfriend's already there na. Mansa rin nyo pala ngayon, Ma'am Yasi. How did you know that? Fina-follow ko po kayo sa IG. Ako po yung laging taga-heart ng posts nyo. Oh, okay.
What's that smell? Po? Ah, itong kwek-kwek po atang naaamoy nyo. Napabili kasi ako kanina. Cravings ba? Gusto nyo po? Why is it so orange? Food coloring lang po yan. Safe naman kainin. Para siguro nakakatakam tingnan. Is that really edible? Ball? Mukha lang po siyang ball na maliit dahil sa pagkakabilog ng arena sa itlog pugo. Masarap po ito. It looks weird, but weird is good. Can I try it? Ay, hindi po kayo magsisisi, Ma'am Yasi. Ito po. Masarap din ang sausawan yan. Manamis-namis. Wait lang. I'll take a photo of it muna. So this is quick, right? Kwek-kwek po, Ma'am Yasi. Kwek-kwek. Quack. Okay, got it. I'll try it na ha. Wow! Not bad ha. It's actually tasty. Sabi sa inyo, Ma'am Yasi eh. I'll just pay you na lang for this ha. Akin na to. Libre ko na yan, ma'am. Hayaan nyo, next time, dadalhan ko pa kayo ulit. Make it marami ha. Kasi ipapatikim ko rin sa boyfriend ko. I'm sure he'll love this. Thank you. Let's go na. Pinagmamasdan ko si Yasi sa rearview mirror habang masayang nilalantakan ng kwek-kwek na binili ko. Kahit papaano ay may natupad sa pantasya ko ang mapakain ng leading lady ko ng kwek-kwek. Kahit yun lang masaya na ako. Alam ko naman na sa realidad ay hindi na yon madaragdagan pa dahil meron na siyang ibang mahal at nagmamahal sa kanya. Tinigil ko na muna ang pagpapantasya at nag-focus na lamang sa present time kung saan ay masaya siya habang ka-video call ang boyfriend niya at binibida ang kwek-kwek na bigay ko sa kanya. Binanggit niya sa kanyang boyfriend na ako ang nagbigay. Masaya na ako doon. Kahit papaano napasali na ako sa mundo niya kahit isang eksena lang. Kahit extra lang ako sa buhay niyang maala-teleserye ang datingan. Sa pantasya ko kasi ay siya ang leading lady ko at ako ang leading man. Pero sa realidad, siya ang leading lady at ako naman ang driver niyang sunod-sunuran. At OTW na siya sa totoong leading man niya. Kung gaya lang sana ng teleseryang love life ko ay baka sa dulo ay happy ending din ang ma-experience ko. Sa dulo ay mukha pa rin namang teleseryang love life ko. Yun nga lang, hindi ako ang ka-happy ending ng leading lady na pangarap ko. Pero hindi roon nagtatapos ang kwento ko dahil may book 2 ng love life ko, Papa Dudut. Makikilala ko na rin ang totoong leading lady ko, ang babaeng tinakda ng direktor na magpapasaya sa akin hindi lang sa pantasya kundi pati na rin sa totoong buhay. Hihintayin ko lang yon. Mangyayari din yon. Maraming salamat nga pala sa pakikinig sa aking kwento. Sana'y mapakinggan namin ito ng nanay ko sa Spotify dahil ito ang paborito naming libangan tuwing umuuwi ako ng bahay. Muli ay maraming salamat po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Buboy. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ako po si Danilo, 42 years old at taon-taon ay naging panata ko na ang magbigay ng aginaldo at regalo sa mga dating kapitbahay ko sa Quezon City, kung saan ako lumaki. Nagsimula ako noong binata pa lamang ako at hanggang sa nagkaasawa na ako ay lagi pa rin akong bumabalik sa lugar na yon. Dahil para sa akin ay sobrang importante ng mga taong nakatira doon. Masarap sa pakiramdam na isa ako sa mga nagbibigay ngiti sa mga bata tuwing Kapaskuhan. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanila at kung paanong nabuo ang mga ngiti ko sa labi dahil na rin sa tulong ng mga kapitbahay namin noon. May dalawa akong anak, Papa Dudut, at 12 years na kaming kasal ng asawa kong si Emeline. Nagtatrabaho naman bilang manager sa Australia. Noong nagkapamilya ako ay kinailangan kong umalis sa Quezon City para bumuo ng bagong buhay kasama ang asawa ko sa Pasig. Kahit papaano ay nalayuman ay naging supportive pa rin naman sa akin ang asawa ko sa naging panata ko kada Kapaskuhan. Sa katunayan, kahit noong nasa abroad na siya,
Bago pa man sumapit ang Disyembre, ay nagpapadala na siya sa akin ng isang malaking box na naglalaman ng mga laruan at damit para may maipamigay ako sa mga bata sa Quezon City pagsapit ng Pasko. Nakakatuwa nga dahil minsan mas excited pa si Emeline kesa sa akin. Suportado niya raw ako sa ginagawa ko dahil gusto niya na maging ehemplo ako sa mga anak namin. Maganda raw na habang bata pa sila ay natututunan na nila ang importansya ng pagiging mapagbigay sa kapwa. Hello? Hello, Emeline. May dumating na package dito sa bahay. Ito na ba yung sinasabi mo na pinadala mo? Dumating na ba yung package? Ang bilis ah! Oo, yan nga yun. Mga laruan, damit at libro yan. Pwedeng panregalo sa mga batang binibisita mo sa QC tuwing Pasko. Ang aga mo naman yata magpadala ngayon. September pa lang ah. Mas mabuti na yung maaga kesa naman nung nakaraang taon. Akala ko hindi na aabot sa Pasko yung package ko kasi na-delay. Inagaan ko na this year para hindi na magka-aberya. Sabagay, mas maganda na nga yung mas maaga. Kapag may extra pa ako, magpapadala uli ako ng isa pang box. Baka sakaling umabot pa. Ang dami na nito. Baka nga abutin na ako ng ilang araw sa pagbabalot nito kapag dinagdagan mo pa. Mas maganda na yung sumobra kaysa kulangin. May mga siningit din pala akong regalo dyan para sa mga anak natin. Itago mo na lang para hindi nila makita. O sige, problema ko nga ngayon kung saan ko ilalagay itong mga to eh. Ang dami. May bagong bukas kasi na dollar store dito sa amin. Natuwa ako kaya medyo naparami yung nabili ko. Alisin mo na lang yung mga pagkain dyan sa box tapos iwan mo yung mga laruan. Saka mo na lang ilabas kapag malapit na yung Pasko. Marami-raming gift wrapper ang kakailanganin natin dito. Hindi mo na kailangan bumili ng gift wrapper. May siningit na rin ako dyan sa box. Talaga? Galing naman ang asawa ko. Talagang nai-prepare mo lahat ha? Ako pa ba? Check mo nga ng maigi ko kumpleto. Baka mamaya kulang-kulang na pala yan. Gagawin ko mamaya kapag tulog na yung mga bata. Baka makita nila yung regalo nila eh. Hindi na sila masurprise sa Pasko. Anong oras na ba dyan? 5:00 pa lang ng hapon dito. Ganun ba? 8:00 na ng gabi dito eh. Matutulog na ako maya-maya kasi maaga papasok ko bukas. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Nagluto ako ng roast chicken kanina. Wow, sarap naman. Huwag kang mag-alala, matitikman mo rin naman yun pag uwi ko. Ipagluluto ko kayo ng mga anak natin. Kailan naman yan? Next year pa. Tagal pa nun. Hindi, ngayong Pasko na mismo. Teka, ngayong December? Matutuloy ka na umuwi ngayong taon? Oo, na-approve na yung leave ko. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Nako, sure ako, matutuwa yung mga bata kapag nalaman nila na makakauwi ka pala this year. Huwag mo na munang sabihin sa kanila. Gusto ko silang i-surprise pagka uwi ko. O sige, ikaw ang bahala. Hindi ko sasabihin sa kanila. Mabuti yan. At least mararanasan mo ulit na magpasko dito sa Pinas. Kaya nga eh. Tsaka na-miss ko na rin yung ginagawa mong pa-Christmas party sa mga bata. Gusto ko join this year kaya ginawan ko talaga ng paraan para makauwi ako. Magtatagal ka ba rito? 1 linggo lang yung na-approve na vacation leave ko eh. Baka hanggang Christmas lang ako. Babalik din agad ako bago mag-New Year. Ah, sandali lang pala. Akala ko pa naman makakasama kita sa bagong taon. Hayaan mo na. Mas importante yung magkakasama tayong pamilya sa Pasko. Tsaka yung Christmas party nga yung habol ko, diba? Bigla tuloy ako na-excite. Sana December na para makauwi ka na. Mabilis lang naman ang mga araw eh. Tingnan mo, bukas di mo na mamalayan, December na pala. Gusto mo bang kausapin yung mga bata? Nandyan ba sila? Nandun sila sa sala gumagawa ng assignment nila. Sandali, tatawagin ko lang. Wag na, hayaan mo na lang muna silang mag-aral. Tatawag na lang ako uli mamaya bago ako matulog. Maliligo muna ako. Okay, sige, sakto. Magluluto pa lang ako ng hapunan namin. Okay, tawag na lang ako mamaya. Bye-bye! Bye! Tuwing besperas ng Pasko ay katuwang ang mga taga-barangay ay maaga akong nagpupunta sa Quezon City sa mismong kalye kung saan ako lumaki para mag-set up sa taunang Christmas party na hino-host ko.
Nasanay na nga ang mga tao doon kahit wala akong abiso ay may mga tent nang nakaredy sa covered court nila dahil expected na nilang magkakaroon ng Christmas party doon. Kung tama ang tansya ko ay mahigit 15 taong ko na rin ginagawa ito, Papa Dudut. Kaya parte na talaga ito ng buhay ng bawat isa sa amin. Nagsimula ako sa mga pasimpleng laruan noon na nabibili ko lamang sa Divisoria. Yun pa lang kasi ang kaya ng budget ko dati. Ang bonus na natatanggap ko sa trabaho kahit kakarampot lang ito, ang siyang ibinibili ko ng mga laruan at school supplies na ipinamimigay ko sa mga kabataan sa amin. Noong medyo umangat ang estado ko at napunta ako sa mas magandang trabaho, ay nag-upgrade din ako ng mga regalong ibinibigay ko. Hanggang sa naisipan kong magsuot ng Santa costume para na rin mas kagiliwan pa ako ng mga bata. Simula noon ay tinawag na akong Kuya Santa ng mga kabataan sa amin. Noong nakapangasawa ako at umalis sa Quezon City, inakala ng lahat na mawawala na sila ng Kuya Santa. Pero ginawa ko ang lahat para hindi matigil ang tradisyon kahit na hindi na ako doon nakatira, Papa Dudut. Kaya tuwing bumabalik ako sa lugar na yon ay labis ang tuwa ng mga bata pati na rin ng mga dating kapitbahay ko na nakakakilala sa akin, Papa Dudut. Dito na ba yun? Di ko na maalala kung saan tayo na Christmas party nung huli eh. 3 years ago na rin kasi nung last akong sumama sa'yo. Oo, dito na nga yun. Baka kasi naninibago ka bago tong covered court eh. Kapapatayo lang nila. Nag-request na ako sa barangay na dito natin idaos yung mga Christmas party natin kada taon. Ang dami na palang nagbago rito. In fairness maraming in-improve tong lugar nyo. Kaya nga eh. Malayong malayo na kumpara nung kabataan ko. Ibang-iba na itsura. Nakakalungkot tuloy kasi hanggang sa alaala ko na lang makikita yung dating lugar na kinalakihan ko. Hindi naman maiiwasan yan. Ang mundo, constant na nagbabago, kaya maganda yung gumagawa tayo ng memories oras-oras para kahit papano. Magbago man, may magandang alaala tayo mula sa nakaraan. Katulad ngayon, tong Christmas party na gagawin natin para sa mga bata, memory na naman to na hindi natin makakalimutan. Tama ka. Magandang core memory din to para sa mga anak natin. Malay natin, sila ang magtuloy nito paglaki nila, di ba? Teka, nasa na pala yung mga anak mong yun? Ayun, pagkababa ng sasakyan, nakipaglaro agad. Nakita nila yung mga kalaro nila last year. Nakakatuwa naman, may mga kaibigan na pala sila rito. Danilo, ikaw na ba yan? Ay naku, ikaw nga! Magandang araw po, Chang Miling. Halika nga rito, payakap nga. Ang taba-taba mo na. Mahilig kasi ako sa pagluluto ngayon eh, kaya medyo napabayaan na yung katawan ko sa kusina. Kasama ko nga po pala asawa ko, Chang Miling, si Emeline. Magandang araw po. Ay sus, si Emeline na pala ito. Hindi na kita nakilala. Halika, yakapin din kita. Kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Malakas pa rin kahit tumatanda na. Dito ka na ba ulit sa Pilipinas? Hindi po, nagbabakasyon lang po ako. Aalis din siya bago mag-New Year, Chang. 1 linggo lang daw siya magbabakasyon dito. Hindi ka magbabagong taon dito? Hindi po pinapili ako sa trabaho kung Christmas o New Year. Christmas na lang yung pinili ko para makasama ako rito sa Christmas party ngayon. Di rin kasi pwedeng iwan yung trabaho ko kahit holiday. Ay ganun ba? Ay kailan ka pa dumating? Nung makalawa pa po. Namiss mo siguro ang Pasko rito sa Pinas, ano? Opo, sobra. Ibang-ibang Pasko dito kaysa sa Australia. Mas masaya kaya rito. Ay, Chang, kanino pala pwede magpatulong para ma-set up na natin tong lugar para sa Christmas party natin mamayang hapon? Sandali, magpapatawag ako ng tanod sa barangay. Ano bang kailangan gawin? Magde-decorate po muna kami ni Emeline, pero yung sound system, Chang, patulong kami na ikabit. Okay, sige. Pupunta ako dun sa barangay para magtawag ng tulong. Marami-rami din kasi itong regalo na dinala namin, Chang. Maraming inuwing pasalubong si Emeline eh. Opo, marami rin po akong dalang pasalubong para sa inyo. Talaga?
Naku, salamat. Kaninang umaga ko pa talaga kayo inaabangan eh. Alam nyo ba na makailang beses na akong nagpabalik-balik dito para tignan kung nandito na kayo? Hindi po ba kayo nabisuhan ni Danilo? Naku, Danilo, dapat nag-a-update ka kay Chang Miling. Wala namang cellphone si Chang Miling, kaya hindi ko rin siya makontak. Wala. Dapat binilan mo. Paano na kung may emergency? Paano kanya tatawagan? Tanong mo kay Chang kung bakit wala siyang cellphone. Ay naku, ayoko. Hindi ako marunong yan. Binigyan ako ni Danilo ng cellphone pero ibinalik ko rin. Natatakot akong gumalaw ng ganyan. Baka kung ano pang mapindot ko. Paano kayo nakokontak ni Danilo kapag may binibigay siya sa inyo? Yung kapitbahay namin ang tinitext niya. Minsan siya na mismong nagpupunta rito para dalawin ako. Medyo naging madalang na ngayong taon kasi lumalaki na rin ang mga anak niyo. Masyado na itong busy sa buhay. Kailangan niyo pong aralin kung paano gumamit ng cellphone para makatawag kayo kapag may kailangan kayo. Naku, wag na. Mahina na ang mga mata ko para sa ganyan. Huwag mo na siyang pilitin. Ako nga di ko napilit na mag-cellphone si Chang Miling eh. Tara na, mag-setup na tayo. Nandyan na yung mga bata oh. Nakaamoy na agad sila. O sige, sasaglit lang ako sa barangay para magtawag ng tanod. Sige po, balik po kayo agad. Papa Dudut, isa si Chang Miling sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay ko, Papa Dudut. Kapitbahay namin siya noong bata pa lamang ako at hindi na siya nakapangasawa at tumanda na lamang na dalaga kaya mag-isa na lamang siya sa buhay ngayon. Malaki ang naging parte ni Tia Miling sa buhay ko dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko maaabot ang buhay na meron ako ngayon. Natatandaan ko pa nga na noong bata pa lamang ako ay merong masayang pamilya sina Tiang Miling. May dalawa siyang kapatid at baldadong ina na siyang inaalagaan niya. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid at walang tinapos at tanging pagtitinda lang ng gulay ang naging hanap buhay niya. Ang dalawa niyang kapatid ay isang tricycle driver na maagang namatay dahil sa aksidente. Samantalang ang natitira naman ay isang manikurista. Katulad ni Chang Miling ay nabiyayaan din ako ng isang masayang pamilya. May isa akong nakababatang kapatid at ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho at nakadepende ang hanap buhay nila kung saan may pera. Mahirap lang din ang buhay namin noon, Papa Dudut. Ang totoo niyan, kaming lahat na magkakapitbahay sa kalye namin. Lahat kami ay hikahos at nakaasa lamang sa isang kahig isang tukang buhay. Kaya naman kung sino sa amin ang nabibiyayaan ng pera o pagkain ay lagi nilang sinishare ang mga blessing nilang yon. Walang madamot sa lugar namin. Lahat kami ay mapagbigay. Lahat kami ay nagtutulungan. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay ay masasabi kong masaya kami sa kalye namin dahil mapagbigay ang mga tao doon. Pero ang masaya at tahimik naming buhay ay nagbago noong isang trahedya, Papa Dudut, ang nangyari sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangangalakal ang unang trabahong pinasok ko. 10 years old lamang ako noon. Masaya na ako noon na nakakabili ako ng isang dilata para lang may maulam kami. Sobrang proud ako noon sa sarili ko kasi kahit papaano ay nakakatulong ako sa mga magulang ko. Katulad ng sinabi ko ay mahirap man ang buhay noon ay masaya ako sa naging takbo ng kabataan ko. Tuwing naaalala ko nga ang panahon namin ay hindi ko maiwasang mapangiti na lamang. Nakakamiss kasi yung time noon na pagkatapos ng klase namin ay puno ang kalsada namin ng mga batang naglalaro. Mula sa tago-taguan, habulan, tumbang preso at kung ano-ano pa. Lahat na yata ng larong pangkalsada ay nalaro namin noon. Sa kabilang kanto naman ay nagkukumpulan ang mga nanay sa isang sari-sari store at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Katabi nila ang tindera ng mga inihaw na ang suki ay ang mga manginginom sa amin. Pagsapit naman ng dilim ay tawanan naman ang maririnig mo mula sa mga kalalakihang nag-iinuman sa mismong daanan. Kapag narinig mo na ang mga tawanan yon, ibig sabihin ay kailangan mo nang umuwi dahil gabi na at nakakain na ng hapunan ng karamihan. Ang mga alaalang yon
ang bumuo sa pagkabata ko. Pero ang lahat ng masasayang alaala sa nakaraan ay natabunan dahil sa isang pangyayari na siyang nagpabago ng lahat. Hating gabi na noon at mahimbing nang natutulog ang lahat ng isang apoy ang sumiklab sa isa sa mga kabahayan. Walang nakapansin sa sunog kaya mabilis itong kumalat. Wala akong masyadong memorya sa mga nangyari noong araw na yon, Papa Dudut. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ang naaalala ko na lamang ay nung oras na nasa ospital na ako. Danilo? Naku, salamat sa Diyos, kising ka na. Anong nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Masakit po itong lalamunan ko, Chang. Gusto mo ba ng maiinom? Masakit yung lalamunan mo kasi marami ka raw nalanghap na usok dahil sa sunog. Mahapdi rin po itong mga braso ko. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Ginagamot na ng nurse yung sunog sa braso mo. Huwag mo na lang galawin yung bandage na nakalagay. Papalitan yan ulit maya-maya. Nasaan po tayo? Nandito po ba tayo sa ospital? Oo, nandito tayo ngayon sa ospital. Magpahinga ka na muna. Gusto mo na bang kumain? Hindi po. Gusto ko pong makita si nanay at tatay. Nasaan na po sila? Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa'yo to. Bakit po? Danilo, hindi nakalabas ng bahay niyo ang nanay at tatay mo. Nakulong sila sa loob ng nasusunog ninyong bahay. Po? Pero paano po nangyari yun? Magkakasama po kaming lumabas ng bahay eh. Pagkalabas mo, bumalik sa loob ang tatay mo kasi naiwan yung kapatid mo. Pinasa ka sa akin ng nanay mo. Saka siya bumalik sa loob nung hindi niya mahintay ang tatay mong lumabas. Pagkatapos nun, mas lumakas pa yung apoy hanggang sa hindi na sila nakalabas pa. Pati po yung kapatid ko? Silang tatlo. Hindi sila nakaligtas sa sunog. Hindi po totoo yan. Nakalabas na po kami ng bahay kagabi. Nakita ko po, kasama ko po si nanay kagabi. Siguro hindi mo na maalala yung nangyari. Kasi pagkalabas mo, nawalan ka ng malay. Masyado kang maraming nalanghap na usok, kaya itinakbo ka na namin agad sa ospital. Bakit po hindi niya tinulungan si nanay na makalabas ng bahay? Danilo, masyado nang malakas nun yung apoy. Pati nga mga bumbero nahirapang pasukin yung mga kabahayan. Kasi mabilis na kumalat yung sunog eh. Bakit si nanay pa? Bakit sila pa yung kailangang mawala? Ang dami namang ibang tao dyan. Huwag mo sabihin yan. Hindi lang ikaw ang nawalan. Lahat tayo naapektuhan sa sunog. Pero bakit kailangan mamatay ang pamilya ko? Kailangan ba talagang mangyari yun? Ang bata ako pa para mawala ng magulang. Alam kong nasasaktan ka ngayon dahil sa nangyari. Lahat tayo nasasaktan. Ako rin nawalan ng magulang sa sunog. Hindi rin nakaligtas si nanay. Nawalan din ako ng kapatid. Yung ate ko, sinubukan niyang iligtas si nanay. Pati siya nadamay. Danilo, marami tayong nawalan. At wala sino man ang may gusto sa nangyaring yun. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit tayo yung binigyan ng ganito kabigat na problema. Pero hindi magandang ipasa sa iba yung pinagdadaanan natin. Kailanman, hindi magandang ihiling na sana sa iba na lang nangyari ang nangyari sa atin. Hindi ko lang pong matanggap na wala na ang pamilya ko. Sana namatay na lang din ako. Sana hindi lang din ako nakaligtas. Danilo, naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Pareho tayo ng kinatatayuan. Pero imbis na hilinging namatay ka na rin, magpasalamat ka na nakaligtas ka. Para saan pa po na naligtas pa ako kung wala na akong pamilya ngayon?
Nandito pa naman ako. Pwede mo akong ituring na pamilya. Hindi ba't noon pa man? Pamilya na ang turingan nating lahat? Lahat tayong magkakapit-bahay, sabay-sabay tayong babangon. Lahat tayo, maghihilahan pataas para makabawi sa trahedyang to. Nawalan tayo ng kadugo, pero hindi tayo nawalan ng pamilya. Yan ang lagi mong tatandaan. Naiintindihan mo ba yon? Opo. O sige, pumangon ka na dyan para makakain ka na. Subukan mong kumain kahit masakit ang lalamunan mo. Maya-maya may titingin ulit sa'yo. Kung wala ng problema, baka pauwiin din tayo ngayong araw. Sige po. Sana po makalabas na tayo. Gusto ko na pong umalis dito. Kung gusto mong makalabas dito sa lalong madaling panahon, kumain ka na. Halika, tutulungan kitang bumangon dyan. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ay nanatili sa akin hanggang sa pagtanda ko dahil na rin sa burn marks sa katawan ko na lagi nagpapaalala sa akin sa malagim na parteng yon ng buhay ko. 10 years old lamang ako noong nawalan ako ng pamilya. Pero hindi lang ako ang nawala noon. Marami kami at isa na rin doon si Tiang Miling. Namatay ang nanay at kapatid nito matapos iligtas ng ate niya ang baldado nilang ina. Sa kasamaang palad ay hindi na sila nakalabas pa ng buhay at nakita na lamang daw ang dalawa sa mismong pinto ng bahay nila. Parehong nadagana ng poste ng kanilang bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong malinaw sa alaala ko ang mga nangyari noon. Paraan na rin siguro yon ng utak ko para isalba ang sarili ko mula sa sakit na nararamdaman ko noon. Ang tanging naaalala ko na lamang ay kung papaanong ang kabahayan sa lugar namin na dati puno ng sigla ay abo na lamang ang natira. Ang dating sari-sari store na paboritong tambayan nila nanay noon ay wala na. Ang bahay ng kaibigan ko kung saan kami lagi naglalaro ay semento na lamang ang natitira. Ang dating masayang kalye namin ay napalitan ng pait at hinagpis. Papadudot marami namang tumulong sa akin noong panahong yon. Nagsidatingan ng mga NGO na nag-donate ng mga pagkain at damit. Pati ang mayor namin ay nagabot din ng tulong. Wala na kaming time na magluksa noon dahil kailangan naming bumangon kaagad mula sa pagkakalugmok. Nagtulungan kaming magkakapitbahay para magsimulang muli. Ang ilan sa amin ay naisipang umalis at lumipat na lamang sa mga kamag-anak nila, samantalang kaming walang ibang mapupuntahan ay nanatili pa rin doon para magsimula muli. O Danilo, bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Ayaw mo ba sa ulam? Hindi po ako gutom, Chang. Bakit naman? Kailangan mong kumain, ang payat-payat mo na oh. Wala po akong gana eh. Bigla ko lang po kasing namisin na nanay at tatay. Pati na rin po yung kapatid ko. Normal lang makaramdam ng ganyan. Maski ako rin naman, namimiss ko rin yung nanay ko eh. Parte yan ng pagluluksa. Pero ang hindi maganda ay yung naaapektuhan na yung buhay mo dahil sa pagkawala ng mga taong mahal mo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Napakonti-konti na lang yung kinakain mo? Minsan nahuhuli din kitang tulala, walang imik. Nasaan na yung dating Danilo na makulit at madaldal? Hindi lang po kasi maalis sa isip ko yung tanong kung bakit ako lang yung natira sa pamilya namin. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Pero alam ko na mabait kang bata at karapat dapat ang pangalawang buhay na ipinataw sa iyo ng Panginoon. Hindi mo responsibilidad yung nangyari. Hindi mo makukontrol yung buhay ng mga tao sa paligid mo. Nandito ka, buhay na buhay, dahil iniligtas ka ng mga magulang mo. Siguro, yun yung rason kung bakit ka pa nabuhay. Nandito ka kasi gusto ng mga magulang mo
na mabuhay ka pa ng matagal. Paano niya po nagagawa yun? Nagagawa ang alin? Maging masaya. Kahit na pati kayo namatayan din. Hindi ko po kayo nakitang umiyak. Hindi ko po kayo nakitang naging malungkot. Kung inaakala mong hindi ako malungkot, nagkakamali ka. Nagluluksa rin ako ngayon kahit na ilang buwan na yung lumipas. Pero sa ibang paraan nga lang. Kapag ipinaramdam ko kasi sa'yo na malungkot ako, di dalawa na tayong malungkot niyan. Kailangan kong maging matatag. Kasi kung hindi ko gagawin yun, wala kang pagkukunan ng lakas. Gabi-gabi kapag tulog ka na, kapag wala ng tao, umiiyak din ako. Iniiyakan ko yung mga bagay na pinagsisisihan ko. Yung mga bagay na hindi ko nagawa. Paulit-ulit yan. May mga katanungan din ako sa isip. Kung sakali bang sinamahan ko yung kapatid kong bumalik sa bahay para pagtulungan naming iligtas si nanay, buhay pa kaya sila ngayon? Naisip ko rin yun pero nung gabing yun, ewan ko. Nadala ko ng takot. Nataranta ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nilipitan na ako ng nanay mo at ipiniling ka niya sa akin bago niya binalikan yung tatay at kapatid mo sa nasusunog niyang bahay. Yung eksenang yon, paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Pero alam mo, mahirap ang mawala ng kamag-anak. Pero mas mahirap kung hindi natin tatanggapin ang totoo. Sabi ko sa sarili ko noon, paglaki ko, babawi ako sa mga magulang ko. Ipaparanas ko sa kanila kung paano magkaroon ng magandang buhay. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na po yan magagawa. Magagawa mo pa rin naman ang bagay na yun eh. Paano po? Ituloy mo yung pangarap mo. Gawin mo yung mga pinaplano mo. Mabuhay ka. Mag-aral ka hanggang sa matupad mo yung gusto mo para sa pamilya mo. Kapag nangyari yon, natitiyak ako na magiging masaya ang mga magulang mo sa maaabot mong buhay. Pero paano po kung makakabawi sa kanila kung patay na sila? Hindi ka man makakabawi ng personal, hindi mo man sila mabibigyan ng material na bagay, mabibigyan mo naman sila ng katahimikan. Naniniwala ka ba sa langit? Naniniwala ka ba na ang taong namatay napupunta sa lugar na yon? Opo. Ako rin. Mabait ang mga magulang mo, kaya sigurado ako sa langit sila nagpunta. At kapag nasa langit sila, ibig sabihin, nababantayan at nagagabayan kanila. Kaya ipakita mo sa kanila na kaya mo pa ring tuparin yung mga pangarap mo kahit na wala na sila. Sige po, gagawin ko po yan. O siya, simulan mo na ngayon. Kumain ka na dyan para bumalik yung sigla mo. Basta lagi mong tatandaan, pwede kang maging malungkot, pwede kang magluksa hanggang kailan mo gusto. Pero sana, huwag mong pahabaan yung nararamdaman mong yan kasi walang mangyayari kung lagi mong inaalala ang nakaraan. Opo, Chang. O sige, bumalik na tayo sa pagkain. Lalamig na to, sayang naman. Hindi lang si Chang Miling ang nagmalasakit para sa akin, kundi lahat ng mga kapitbahay ko. Naawa sila sa akin dahil ako ang malalang estado noon na nawala ang buo kong pamilya sa murang edad. Ako na ang nagsilbing anak ng lahat sa lugar namin at sila na rin ang nagsilbi kong nanay, tatay, kuya, ate, tito at tita. Hindi ko man po sila kadugo ay pinaramdam nila sa akin na meron pa ring nananatiling pamilya para sa akin. Lagi ako noong nakakatanggap ng pagkain at damit mula sa mga kapitbahay ko. Minsan may mga nag-aabot din ng pera para may pambaon ako sa eskwela. Bilang kapalit sa mga tulong na ibinibigay nila sa akin kapag may nangangailangan ng tulong, ay lagi akong nagvo-volunteer. Kapag may gustong magpalinis o magpaayos ng mga gamit, kapag may gustong ipabili sa mga malalayong lugar, tulad ng palengke, kapag kailangan nila ng magbubuhat at kung ano-ano pa, ako ang lagi nag-o-offer ng tulong. Sa mga sumunod na taon ay gano'n na nga ang ginawa namin. Nagtulungan kami at inalagaan ako ng mga kapitbahay ko hanggang sa nagbinata ako at nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang ngayon ay lubos na natutuwa ang puso ko sa kabutihang
Ipinakita sa akin ng mga taong hindi ko man kadugo ay itinuring ko ng tunay kong pamilya. Habang buhay kong tatanawin, na utang na loob ang mga bagay na ginawa nila sa akin at habang buhay kong pagbabayaran, Papa Dudut, ang utang na loob na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong nakapagtapos ako ng pag-aaral ay sinikap kong makapaghanap ng trabaho. Tumanda na noon si Tiang Miling kaya naisip ko na sa pagkakataong yon ay ako naman ang magbabalik ng pabor sa kanya para malagaan ko siya. Tirikma ng araw ay araw-araw kong nagpapasa ng resume sa mga establishments na mayroong job offering. Hindi na ako namimili noon, maliit man o malaki ang trabaho ay nag-a-apply ako para magkaroon agad ng trabaho. Kaya naman kung ano yung unang nag-offer sa akin ng trabaho kahit na hindi akma sa tinapos ko ay kinuha ko kaagad ito. Hindi na po ako nakapag-asawa o hindi na po nakapangasawa si Tiang Miling. Ang rason nito ay hindi na raw niya kailangang mag-asawa pa. Dahil meron na siyang itinuturing na anak at ako po yun, Papa Dudut. Mas maganda raw na sa akin na lamang niya ibigay ang lahat ng oras at sakripisyo niya dahil alam niyang merong magandang kinabukasan na nag-aantay para sa akin. Nagtrabaho po ako bilang isang factory worker, mahirap ang trabaho doon dahil bawal ang papatay-patay. Kabilaan din kasi noon ang mga natatanggal sa trabaho kaya kapag hindi maganda ang trabaho mo, malaki ang tsansang maalis ka sa pwesto. Kaya naman ginawa ko noon ang lahat kahit pagod ay hindi ako nagreklamo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sayang naramdaman ko noong natanggap ko na ang kauna-unahang kong bonus. Binilahan ko noon si Tiang Miling ng masarap na ulam at ang natira ay naisipan kong ipamigay sa mga bata sa lugar namin. 20 pesos na malulutong na papel ang ipinamahagi ko sa mga bata. Sa sumunod na taon ay binalikan ako ng mga bata para humingi ulit ng aginaldo nila hanggang sa nakasanay na nilang humingi ng pamasko sa akin tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Chang? Chang, nandito po ba kayo? Nandito ako sa kusina. Bakit? Akala ko po nasa labas kayo eh. May binili po akong blouse para sa inyo. Sana kasya. Hindi ko po kasi alam size nyo. Aba, thank you. Mukhang kasya naman sa akin. Ang ganda. Ay oh, bagay ba? Bagay na bagay po. Saktong-sakto yung kulay. Mas nagliliwanag yung mukha nyo. Dapat pala, dilawang lagi yung isuot eh. Anong meron? Bakit bigla kang napabili ng blouse para sa akin? Natanggap ko na po kasi yung Christmas bonus ko. Kaya naisip ko na bigyan kayo ng maagang regalo. Tsaka Chang, bumili rin ako ng school supplies at ilang mga laruan para sa mga batang mamamas ko ngayong taon. Diyan mo lahat ginamit yung bonus mo? Opo, sigurado ako Chang matutuwa yung mga bata nito. Dapat nagtira ka naman ng para sa'yo. Okay lang po, masaya na ako na makitang masaya yung mga batang pagbibigyan ko nito. O naku, ikaw talaga. Kahit kailan, ibang tao pa rin talaga ang lagi mong inuuna. Manang-mana ka talaga sa nanay mo na sobrang bait. Gusto ko po kasing sorpresahin yung mga bata ngayon. Imbis na pera, naisip ko po na mamigay na lang ng regalo para naman meron silang mabubuksan sa Pasko. Ako kasi, hindi ko naranasang magbukas ng regalo tuwing Pasko eh. Kaya sa kanila ko na lang ipaparanas yun. Napakabuti talaga ng loob mo. Sana pagpalain ka pa ng Panginoon para marami ka pang batang mapasaya. Ang totoo po niyan, Chang. Mas napapasaya ko po yung batang Danilo dahil dito sa ginagawa ko. Dito na lang po kasi ako makakabawi sa pagkabata ko eh na maagang nasira. Na siyang dapat naman. Ang mahalaga, masaya ka dito sa ginagawa mo. Masaya naman po ako, Chang. Ang totoo po niyan, sobrang natutuwa nga po ako tuwing Pasko eh kasi ibang-iba yung saya kapag nakakapagbigay ka kesa yung ikaw yung nakakatanggap. Tinatanong nga sa akin ng mga kapitbahay natin kung tatakbo ka ba raw sa politika kaya ka taon-taon na namimigay ng aginaldo. Sabi ko sa kanila, sadyang mabait ka lang talaga. Naku, hindi ko naman po kailangan pumasok sa politika para makatulong eh. Sapat na po sa akin to.
Hindi man malaki yung tulong na naibibigay ko, at least nakakatulong ako. Maliit man ang tingin mo dito sa ginagawa mo, pero para sa mga batang binibigyan mo ng regalo, malaking bagay na to para sa kanila. Sana nga po, ganun yung nararamdaman nila. O ano ba yung binili mo? Patingin nga. Heto po, may mga pencil case, lapis, ballpen, tsaka notebook po. Siyempre, meron ding mga laruan, mga manika, baril-barilan. Gusto mo ba tulungan kitang magbalot ng mga yan? Sige po, Chang, para po mas mapabilis tayo. Pero bago natin gawin yan, may ipapakita po muna ako sa inyo. Ano yun? Meron po akong biniling damit para sa akin eh. Eto po oh, Ano yan? costume po ni Santa Claus. Mag-aala Santa po ako sa Pasko habang namimigay ng regalo sa mga bata. Ang payat-payat mo? Paano ka magiging Santa niyan? Malaking tao si Santa. Di ako po yung payatot na version. Tama nga yung sinabi ko. Ayaw mo talagang maging politiko kasi ang gusto mo pala, maging Santa Claus. Naisip-isip ko po kasi Chang, mas maganda eh. Kasi si Santa inaabangan. Natutuwa yung mga tao sa kanya. Nagbibigay siya ng saya at saka pag-asa sa mga tao. Kesa naman sa mga politiko na tao ang lumalapit sa kanila. Si Santa, siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Tama nga naman. Naku, sigurado matutuwa ang mga bata niyan kasi magkakaroon sila ng Santa ngayong Pasko. Ako nga rin po excited na. O edi simulan na nating magbalot para maayos na natin yung ibibigay mong regalo. Sige po, pero Chang, pwede bang kumain po muna tayo? May binili akong ulam. O sige, nakapagsaing naman ako. Amin na yan at ipaghahain kita ng makakain. Salamat po. Hanggang sa naging tradisyon na nga po sa lugar namin ang palarong ginagawa ko at pamimigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko. Ginawa ko yon bilang balik na rin sa mga kapitbahay ko noon na nagtutulong-tulong para palakihin ako ng maayos. Pero noong nakapag-asawa na ako, Papa Dudut, ay kinailangan ko ring iwan ng lugar na nakagisnan ko. Minsan ay darating talaga tayo sa buhay natin kung kailan kailangan nating umalis para magkaroon tayo ng growth at mahirap bang iwan ang lugar na minahal ko. Ay kinakailangan kong gawin ito dahil tatapak na ako noon sa panibagong parte ng buhay ko. Sa Pasig po kami tumira ng asawa ko na si Emily. Doon na rin kami bumuo ng sarili naming pamilya. Nakwento ko sa asawa ko noon ang tungkol sa taunang Christmas party na ginagawa ko sa QC. Nagustuhan niya ang ideyang yon kaya pinilit niya akong ituloy ang ginagawa ko kahit nasa ibang lugar na kami. Kawawa rin daw kasi ang mga bata kapag bigla ko na lamang itinigil ang ginagawa ko. Kaya ang ginawa namin ay nagtulungan kami ni Emeline para may pagpatuloy ang tradisyong nasimulan ko. Sa mga sumunod na taon ay ginaya ko ni Emeline. Tuwing nakakatanggap siya ng bonus sa trabaho ay nagtatabi rin siya para may pandagdag sa pambili ng mga regalong ibinibigay namin sa mga bata. Noong nag-abroad siya ay siya na mismo ang nagpapadala ng mga regalo dahil marami raw mura at magagandang laruan na nabibili sa Australia. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay makalipas ang ilang taon. Dumating kami sa puntong kinailangan na naming tumigil sa ginagawa namin dahil tatapak na naman ulit kami sa panibagong yugto ng aming buhay. Sa wakas, natapos din yung Christmas party. Grabe yung energy ng mga bata. Oo nga eh. Halatang tumatanda na tayo. Hindi na tayo makasabay sa kanila. Hindi talaga mauubusan ng lakas yung mga batang yan. Pinaghandaan nila tong araw na to eh. Kung sa bagay, once a year lang kung mangyari to kaya dapat lang talagang pinaghahandaan. Nakakatuwa nga eh. Kasi pati yung mga bata na hindi taga rito, dumayo rin para lang makilaro. Sikat na kasi ang pa-Christmas party mo. Kaya pati sa ibang lugar inaabangan ka. Mas lalo na ngayon na mga imported pa yung mga pinamimigay ninyo. Agawan sila sa mga tsokolate. Pati nga matatanda nakikipag-agawan rin. Wala na tuloy natira para sa akin. Naku, Chang, huwag kayong mag-alala. May tinabi akong isang bag ng chocolate para sa inyo. Sabi ni Danilo, paborito niyo yung chocolate na may peanut butter? Marami pa nun sa kotse. Talaga?
Yun din yung pinilahan ko kanina habang namimigay kayo. May isang piraso naman akong nakuha kahit papaano. May nakatago talaga para sa inyo, Chang. Hindi lang isang piraso, kundi isang buong paper bag pa. Naku, sasakit na naman ang ngipin ko niyan. Okay lang yun, Chang. Wala namang kayong ngipin eh. Ikaw talaga? Napakapilyo mo. Huwag mo naman akong ibuko sa asawa mo na puro postiso na lang tong ngipin ko. Nga pala, Chang. Ano pong plano nyo mamayang gabi? May kasama po ba kayo magno-Noche Buena? Meron. Doon ako kinakagawad. Inimbitahan nila akong kumain doon mamaya. Doon talaga siya kinakagawad nagpapasko at bagong taon. Ayaw niyang sumama sa akin eh. Ayaw daw niyang iwan yung bahay. Baka malooban daw kapag nakitang walang tao nagbabantay. Ganun ba? Ayaw nyo po bang sumama sa amin ngayon? Para naman makasama namin kayong mag-Noche Buena mamaya. Naku, wag na. Maaabala ko pa kayo sa paghatid sa akin pabalik. Ibibigay ko na sa inyo itong gabing to para sa inyong pamilya. Eto namang si Chang parang hindi pamilya. Ikaw na nga yung pamilya ko simula pagkabata ko, di ba? Kaya dapat kasama ka rin namin mamaya para buo tayo. Tsaka napaka-importante po ng gabing to para sa amin. Opo, Chang. Kaya kailangan samahan niyo kami ngayong gabi. Bakit? Ano bang meron mamayang gabi? Hay, ano, sasabihin ko na ba? Sasabihin ng alin? Chang, may ibabalita po sana kami sa inyo eh. Ano yun? Ikaw na magsabi, Emeline. Chang, baka ito na po yung huling Pasko namin dito. Ha? Bakit naman? Nilalakad ko na po kasi yung papel ni Danilo tsaka ng mga bata. Lilipat na po kaming pamilya sa Australia. Ano? Aalis na kayo rito sa Pinas? Mas marami pong opportunity doon kaysa dito eh. Kaya naisip namin ni Danilo na doon na lang manirahan para na rin sa future ng mga anak namin. Paano na yung mga bata dito? Wala nang darating na Santa para sa kanila tuwing Pasko. Bale, Chang, napag-usapan na po namin ni Emeline yan. May ikipag-coordinate na lang po kami dito sa barangay para sila na magpa-Christmas party kada Pasko. Magpapadala na lang po kami ng pera o regalo o kung ano man para maitawid yung tradisyon taon-taon. Naku, wag! Huwag kang magtitiwala sa mga tao rito. Yung ibibigay nyo sa kanila, mapupunta lang sa bulsa nila yan. Hindi nila yan gagamitin para sa mga bata. Naku, maniwala kayo sa akin. Hindi ka na nasanay sa kalakaran dito sa bansa natin? Yun na lang po yung tanging paraan para mapagpatuloy namin yung tradisyon na to eh. Ako na lang. Ako na ang papalit sa'yo. Mas mapagkakatiwalaan mo ko. Ako ang magiging Santa sa susunod na taon. Huwag kayong mag-alala. Talaga po, Chang? Ayos lang sa inyo? Oo. Ako ang magpapatuloy sa tradisyon na sinimulan natin. Actually, mas magandang idea nga yan. Oo nga, ang ganda ng naisip nyo, Chang. Sa totoo lang, mas maganda talaga kung kayo ang papalit sa akin pag nagkataon. Pag-usapan natin yan mamaya. Sandali at magpapalit lang ako ng damit. Antayin niyo ako. Sasama ako sa inyo pa uwi. Hindi pwedeng hindi ko kayo makasama ngayon. Ngayong aalis na pala kayo. Bakit naman ngayon nyo lang sinabi sa akin? Pasensya na po kayo, Chang. Gusto po kasi namin na makasiguro muna bago namin ibalita sa inyo. Ay, mamimiss ko kayo. Ako rin po, Chang. Sobrang mamimiss ko po kayo. O siya, sandali lang. Ayoko maiyak dito. Mamaya na lang tayo mag-iyakan. Magbibihis lang ako ng damit. Sandali lang ha. Sige po, hintayin ka po namin. Magliligpit po muna kami dito. Ngayon ay sa Australia na ako nakatira kasama ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Tuwing namimiss ko ang Pilipinas ay lagi akong nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories para mapawi ang pagkalumbay ko. Kaya nga po naisipan ko ring sumulat sa inyong programa para ma-share ang kwento ko at baka sakaling marami ang ma-inspire at tularan ang ginawa ko noon. Nakakatuwa rin siguro kung meron ding ibang Kuya Santa sa iba pang lugar na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga bata. Habang wala kami sa Pinas ay si Tiang Miling ang nagpatuloy sa tradisyon namin tuwing Pasko. Wala nang Kuya Santa nila pero nananatili naman si Lola Santa. Hindi rin namin pinabayaan si Chang kahit na nasa Australia na kami. Buwan-buwan ay nagpapadala ako ng pera sa kanya dahil katulad ng sinabi ko, ay habang buhay kong ibabalik ang utang na loob ko na nakuha ko mula sa kanya noong bata pa lamang ako.
Nangako ako sa kanya na ako nang bahala sa kanya hanggang sa tumanda siya, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy ang pag-iipon namin ni Emeline para mapagandaan ang bakasyon na gagawin namin one of these days. Nais namin itaon sa December ang bakasyon namin para naman maranasan ulit namin ang Pasko sa Pinas. Papa Dudut, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, and happy holidays po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang selebrasyon ng Kapaskuhan. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Danilo.